Eto na nga mga bossing, no? Umpisahan muna natin doon sa problemang dulot po, dulot lang dating Pangulong Duterte na hindi inaksyonan diyan sa West Philippine Sea. Kaya po ngayon mga kababayan, eto, problemado po ang ating Pangulo dahil po yung mga sumusubok, no? Natanggalan tayo ng karapatan diyan sa West Philippine Sea. Pakapal po ng pakapal ang mga mukha nila. Pakapal po ng pakapal ang mga peslak nila. Biruin mo ngayon mga kababayan, no? Pati ho yung submarino ng Russia namataan na din po diyan sa West Philippine Sea. Kaya ang ating Pangulo nangangamba, no? Na baka iniisip nito. Siyempre, ganoon na talaga ang iisipin ng sambayan ng Pilipino. No? Last call, Arnold Lopez. Shout out sa iyo. Ganon talaga iisipin ng sambayan ng Pilipino na nagkakampihan ng China at Russia. Ganon pa man, nababahala ang Pangulo, pero patuloy pa din pong titindigan ng ating Pangulo at hindi po pababayaan na mawala ang ating karapatan sa West Philippine Sea, mga bossing. Laban lang po tayo, no? Kung sa dating presidente yan, ako, ibibigay na lang yan, no? Baka sabihin baka magka-problema tayo sa China baka pagtulungan tayo ng mga yan Kumampi na lang tayo. Maging aso na lang tayo nila. Sa ating pong Pangulo, mga kababayan, ako naman po ay agree, no? Kasama po ang sambayan ng Pilipino, sila po ay nakasuporta sa ating Pangulo at sa gobyerno ng Pilipinas na ipagtanggol ang West Philippine Sea. Hindi yung, takot tayo dyan kulang ang armas natin Nakita nyo naman po mga kababayan na matagal na po matagal nang nambubuli ang China. Pero may naikilos na ba sila? May nasaktan na po na ba sa atin? Meron. Pero kinukundi na po mga kababayan, no? Hindi yung talagang nangangahas sila na lumusob. Eto po mga boss. Very concerning. Any intrusion into the West Philippine Sea of our EEZ or of our baselines is very worrisome. So, yes, it's just another one. Another one. Ayan, nababahala ang Pangulo. Bahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa anumang panghihimasok sa West Philippine Sea o sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Sagot ito ng Pangulo matapos tanungin sa naiulat na Russian attack submarine na unang namataan 80 nautical miles west of ng Occidental Mindoro noong November. Ayan na po, pumapasok po sila mga kababayan. At syempre, hindi naman din po papayag mga bossing. Yung mga bansa na nakasuporta sa atin. Handa tayong ipaglaban yan, mga kababayan. Tayo naman po, itong kalayaan na natatambo natin. Itong kasarapan ng buhay natin na natatambo natin, no? Utang din po natin doon sa ating mga bayani. Doon sa ating mga bayani na nagtanggol sa ating bayan at hindi hinayaan, no? Hindi hinayaan na tayo ay masakop ng ibang bansa. Mga kababayan. So tayo, ano gagawin natin? Tunganga lang tayo. Hayaan na lang natin yan kasi kulang naman tayo. Kung naalala nyo, Andres Bonifacio, ano gamit nila dati? Gulok. No? Versus doon sa mga beng-beng ng mga kalaban natin. Pero mga kababayan, kahit papaano napagtagumpayan pa din po ng ating mga bayani na tayo po ay makaranas ng tayo ay malaya, mga kababayan. Tayo, ano gagawin natin? Dahil kulang tayo sa armas, kulang tayo sa sandata, matatakot na lang tayo, no? Hahayaan na lang natin na masakop tayo nitong mga ito. Siyempre, hindi ho. No? Kung mahal natin, yung mga magiging apo natin, yung kaapu-apuhan, kung sino pa, yung mga future na generation natin, dapat kumilos ho tayo. Ngayon mga kababayan, hindi naman po sa pagmamatapang. Pero dapat po ang bansa natin ang una sa atin. No? Dapat isa puso po natin 'yan mga kababayan. November 28. Ayon kay Pangulong Marcos, ipapaubaya niya sa Armed Forces of the Philippines ang pagtalakay sa detalye ng pangyayari. We'll let the military discuss it with you.
Tama naman po yun, mga bossing. Siyempre tayo, iba-iba specialty natin eh. At hindi naman po siyempre ang Pangulo ang pupunta doon lagi. Ano? Madami pong ginagawa ang ating Pangulo. No? Sa AFP, doon sa mga nangangalaga sa ating katahimikan. O, sila ang bahala dyan, mga bossing. O, di ho ba, mga kababayan? Pero ang mahalaga, mga boss, si Just Vincent nandito na, anak ng Tondo rin, si Supremo Andres Bonifacio. Hindi kagaya nung Andres Bonifacio na nandiyan sa Senado. Isa din pong duwag, mga kababayan eh. Wala pong ginawa doon sa Senado kundi kumain lang yung Andres Bonifacio diyan sa Senado. 'Di ba? Sabi niya, Andres Bonifacio ako. Duwag naman pala. Pirma na rin ng Philippine Coast Guard o PCG ang ulat na ito. We would just like to confirm ang report ng Philippine Navy that there is a presence of a Russian submarine na monitor tayo dito sa may gawin ng Occidental Mindoro. Ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, nang mamonitor ang Russian submarine, agad na nagpadala ang Philippine Navy ng aircraft at barko. Ayan, nakita nyo mga kababayan, ganyan! Ang pagharap doon sa mga pumapasok sa ating teritoryo, mga bossing. Dati ang Pangulong Duterte, di ba? Merong mga nagroronda doon sa napakaliit na sandcay. Sabi ng Pangulo, buhangin lang yan, bato lang naman yan. Di ba? Hayaan nyo. Wala namang makukuha dyan, hayaan na yan. Mga boss, hindi po yun ang ibig natin sabihin no? O wala silang makukuha langis dyan, walang makukuha kung ano. Ang usapin dito, pumapasok sila ng illegal sa teritoryo natin. At pag hinayaan lang po ng hinayaan niya, kagaya nung ginawa ng dating Pangulong Duterte, mga boss, ngayon, 5 milya ang inilagpas nila, ang pinasok nila. Sasabihin, iisipin niya mga yan, ay, okay lang pala sa Pilipinas, lumagpas ng 5 milya. Subukan naman natin, 10 milya naman ang ilagpas natin. Subukan naman natin, 15 milya ang ilagpas natin. Pag hindi po ginawa ng solusyon yan, ay nako, alam nyo naman po itong mga bansa na ito, no? Masyado pong yan, ganid po yung mga yan. Susubukan hanggang sa magugulat na lang ho tayo, mga kababayan, mga helicopter, mga eroplano nila, lagos-lagusan na po sa Pilipinas. Pero dito po, sa ating gobyerno, mga bossing, namataan pa lang. May mga eroplano nang ipinadala. Hanggang dyan lang kayo. Pangbantayan ng galaw nito at nagkaroon din anya dito ng radio challenge. Kaya nga naman ay nagpadala tayo ng mga assets dito. At nagkaroon tayo, partner, ng radio challenge. No? We challenged the attack submarine kung ano ang ginagawa niya sa ating exclusive economic zone. At sumagot ito. No? Ang sinabi niya, nagpakilala siya na siya ay itong Russian attack submarine, at sinabi niya na galing siya ng exercises, PASEX exercises with the Royal Malaysian Navy sa Kota Kinabalu sa Malaysia, and on the way siya pabalik sa kanyang naval base sa Vladivostok, no? Ang tanong, kung totoo kaya yon o baka talaga china-challenge lang po ang Pilipinas. Okay. At sinabi niya na inaantay lang niya na gumanda yung panahon. Kaya siya nag-surface. Ayon kay ADG Malaya, wala na sa EEZ ng Pilipinas ang submarine na isang Russian Navy's UFA. Yan. Yung tipong mga ganyan mga kababayan, is kailangan talaga monitor agad natin yan. Malay mo, pag tumagal ng napakatagal dyan, sinesearch na pala, no? Iniimbestigahan at pinag-aaralan na po ang pag-atake sa Pilipinas. Kaya tama po ang ginawa nila, mga kababayan. Pagkakita nila, pinadala na agad nila, kinausap nila. Bakit kayo nandito? Galing daw po sila sa Malaysia, sa Kota Kinabalu. Yun ang tanong natin, kung totoo ba yung sinabi. Pero wala na po sa Pilipinas. Kung pagkukumpara lang ho natin, mga bossing, dun sa nakaraang administrasyon, baka hayaan lang po yan. Baka sabihin lang, wala namang ginagawa Di ba? Yun ang nakakatakot. Kaya sabi, no? Sabi nung mga matataas na may mga katungkulan at personalidad, hindi na natin afford na magkaroon pa ng isang
Duterte. Baka ganyan mangyari sa atin. Pati po West Philippine Sea, wala na. Tuluyan ng maipamigay.